Pag-usapan natin kung ano ang papalit ng pagsasabi ng katotohanan laban sa mga makapangyarihan. Dito sa Pilipinas, para sa dalamang whistleblower, mukhang buhay nila ang nakataya. Halina't alamin natin ang kwento nila. Okay, simulan natin dito. Mamamatay ka. Ganyan ka direkta, ganyan ka simple ang di umano'y banta sa isang taong nasa kustodya mismo ng gobyerno. At dito po nagsisimula ang lahat. So ang tanong, sino ba itong taong to? At bakit parang ganun na lang katindi ang takot sa mga pwedeng niyang sabihin? Tara, pasukin natin ang isang masalimuot na kwento ng kapangyarihan, droga at matinding panganib. Unang bahagi, ang revelasyon. Ang tinutukoy nating lalaki ay si Jimmy Guban, isang dating Customs Intelligence Officer. At yung naging testimonya niya sa Kongreso, talagang pasabog. Isipin niyo to ha. Humarap siya sa hearing para mag-testify habang nakasuot ng bulletproof vest. Ganyan kabigat, ganyan kadelikado ang mga impormasyong daladala niya na muling nagbukas sa isang dambuhalang pambansang iskandalo. So sino-sino ba itong mga pangalan? Hindi sila basta-basta ha? Tingnan nyo, lahat sila may direktang koneksyon sa pinakamataas na pwesto ng nakaraang administrasyon. Ayon mismo kay Guban, may isang sugo raw na nagbigay sa kanya nitong mga pangalan at sinabing mga kaibigan daw ng isang dating opisyal, si Benny Antiporda. At dito talaga naging mas personal at mas masahol ang lahat. Kasi hindi na lang pala buhay niya ang target, kundi pati ang kaligtasan ng sarili niyang anak. Grabe, di ba? Ibang usapan na yan. Okay, ikalawang bahagi, ang konteksto. Para mas maintindihan natin kung bakit ganito kalaki ang impact ng testimonya ni Guban, kailangan nating balikan ang multo ng nakaraan, yung kaso kung saan nagsimula ang lahat ng ito. 11 bilyong piso. Ganyan po kalaking halaga ng shabu ang pinaniniwalaang nakalusot sa bansa noong 2018. Isang numero na, grabe ang hirap imagine. Alam nyo, ang kasong to ay tungkol sa isang napakasopistikadong smuggling operation kung saan yung droga itinago sa loob ng mga higanteng pang-industrial na magnet. Pero heto yung twist. Si Guban, yung mismong naglalantad ng mga sekreto ngayon, ay siya ring idiniin noon bilang isang core conspirator. Actually, nahatulan pa nga siya. Kaya naman nung bigla siyang kumanta at naglabas ng mga pangalan, mas lalong naging explosive ang lahat. Ikatlong bahagi, ang padron. At dito na nagiging mas nakakabahalang sitwasyon. Kasi yung nangyari kay Guban, parang umuulit, parang may echo sa isang panibagong kaso. Kilalanin naman natin si Brice Erickson Hernandez. Isa rin siyang whistleblower pero sa ibang kaso ng korupsyon. Ayon sa mga ulat, ang testimonya niya, iniuugnay ang 2 senador ngayon sa mga kickbacks daw mula sa mga flood control project. Kapag pinagtabi natin ang mga kwento nila, may lumalabas na nakakabahalang pattern, di ba? Parehong nagbunyag laban sa mga makapangyarihan at pareho silang nahaharap sa isang partikular na panganib, ang Pasay City Jail. Sabi nga sa isang artikulo, hindi ka pinatatahimik sa korte, pinatatahimik ka sa selda. Yan yung malagim na takot. Paano kung yung mismong sistema na dapat nagproprotekta sa'yo, yun pa pala ang maglalagay sa'yo sa kapahamakan? Kaya ano na ang ibig sabihin ng lahat ng to? Kasi hindi na lang ito tungkol sa 2 tao Ito ay tungkol sa buong sistema natin ng pananagutan. Dahil dito, marami ang umapela para sa proteksyon ni Hernandez. Sabi nila, teka, resource person lang siya, hindi siya akusado. At malinaw na nasa matinding panganib ang buhay niya. Pero sa kabila ng lahat ng panawagang to, ibinoto pa rin ng majority sa Senado na ituloy ang paglipat sa kanya. At yung epekto nito, mas malalim pa. Nagpapadala kasi ito ng isang nakakakilabot na mensahe sa sinumang nagbabalak na magsalita sa hinarap. Manahimik ka na lang kung ayaw mong matulad sa kanila. Yan po ang chilling effect. Kaya ito ang tanong na naiiwan sa atin. Kung ang sistema mismo hindi kayang protektahan ang mga nagsasabi ng katotohanan, sino pa ang kaya nitong protektahan? Isang tanong na nakabitin at nagiiwan sa kinabukasan ng witness protection sa bansa sa balag ng alanganin.